Una po sa ating mga balita, nagsuspinde na ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil sa ulang dala ng bagyong Maymay at Habagat. Kabi-kabila rin ang naitalang pagbaha at landslide sa ilang lugar sa Luzon. Kung hanggang kailan mararanasan sa Luzon ang epekto ng weather systems na ito, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar. Magandang hapon sa iyo, Angelic, at para sa lagay ng ating panahon, meron po tayong minomonitor na isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa pong tropical storm at ito po ay pinangalan ng Maymay. May international name na Kotsira. Huling namataan po ito alas 10 ng umaga, so layong 185 kilometers. Kanluran, Hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa hilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga lalawigan po ng Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Sa mga nabanggit kong mga lugar, asahan po ang masungit na panahon sa loob o sa susunod na 24 na oras. Samantala, nakataas naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern portion of Zambales, the northern portion of Tarlac, the northern portion of Nueva Ecija, and the northern and central portions ng Aurora. Sa susunod naman pong 36 na oras ay asahan naman po sa nabanggit kong mga lugar ang mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Samantala sa ibang bahagi po ng ating bansa, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagbibat pagkulog dahil sa epekto ng Maymay. Asahan po yan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. Sa parehong panahon naman po ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras dahil naman po sa epekto ng habagat. Sa nalalabing pang bahagi ng ating bansa, magiging bahagyang maulap po ang kalangitan at posible po ang mga pulong-pulong mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Sa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility, meron din po tayong minomonitor na isa pang bagyo, may international name na Dolphin. Muli po itong namataan 1,765 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at buksong aabot ng 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Although mababa po ang chance nitong pumasok ng PAR, ang ganitong senaryo ng pagpasok po ng PAR ay hindi pa rin po natin niro-rule out. Pinakamalapit po ang Dolphin sa ating bansa by Thursday po hanggang Saturday. Pero ito po ay maglilinger lang sa outer periphery po ng northern at eastern portion po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman po ang update ng ating mga dam. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar.